Ano nga, Elviet? Hindi po. Ano nga? Francis. Francis. Ngayon, ang gusto ko lang malaman, di ba si Darlene ay ginawa ni Dr. Lab? Kailan ba siya na Dr. Lab? Medyo matagal din po at simula't makatapos po siya ng Taon din? hindi man po. Siguro mga 8 months. 8 months. 8 months? Ngayon, ba't umalis daw yan? Kina Dr. Lab. Ang nagalis. Ginawa po ng pinagagamit lang din si Darlene sa mga Pinagagamit? Paano pinagamit? sponsor po niya. Pinahiya man si Darlene. Saka, iba din po daw ang ugali ng yung asawa. Paano ginagamit si Darlene? Gaya po ng pag-aano niya kay Darlene sa sponsor. Ginagawa ano si Darlene. O, siyempre, vlogger yun. Okay. Naghanap ng sponsor, pinag-vlog. Ayusin muna natin camera, ha? So, ayan, mga viewers ko, mga kabayan ko dyan. Nandito na naman po ako. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, mga kabayan ko. Lalo-lalo na yung mga viewers ni Krishna, mga viewers ni Pubihero, viewers si Kalinga Prab, mga Krispaw pa natin dyan, mga sulit supporter ni Krishna. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel, mga viewers ni Kuya Bal, Atid na Ate Jack, viewers ni Katekram, Ka-Business, Papa Dins TV, Daddy Frankie, mga shout out mga viewers ko. Mga viewers si Daddy Frankie, shout out viewers ni Miss Ivana Alawi at viewers ni Senator Rapitol po. Lahat po kayo ay wini-welcome po kayo. Wini-welcome ko po kayo dito sa aking YouTube channel, Run Channel. Please subscribe, like, share, and comment at no skip ad. Okay? Ito, magbibigay lang ako ng comment, reaction, patungkol doon sa dapat kong upload video ni interview ni Kuya Bal kay Marian. Ito, kumuha ko ng video clip para magkaroon lang ako ng motivation. Shout out sa'yo, Kuya Bal, ha? Kumuha lang pa ako ng video clip doon sa video upload mo, interview kay Marian, patungkol kay Darlene, na kanyang kapatid, sa pangangalaga, dati, nila Dr. Lab. Di ba? Mr. and Mrs. Lab. Tawagin natin, di ba? Kape mo tayo. Dito mga viewers, mga kabayan ko dyan, mga viewers ng Kalingap, dito napanood ko yung interview ni Kuya Bal dito kay Marian na marami siya mga revelasyon or masabi natin revelasyon, mga ibig sabihin, na ikwento ni Marian kay Kuya Bal no magkaroon ng interview si Kuya Bal kay Marian patungkol kay Darlene. Kasi tinatanong ni Kuya Bal, si Darlene ay bakit wala na doon kay Dr. Lab, kila Dr. Lab, Mr. and Mrs. Dr. Lab, di ba? Mga boss ko. Kung bakit wala na doon, ano ang dahilan? Kung bakit wala na si Darlene doon. At naikwento nga ito ni Marian, mga viewers ko, naikwento kay Kuya Bal yung pangyayari. Na ito pala si Darlene ay yung nga, di ba? Kung alam kong mga solid supporter ni Dr. Love at mga solid supporter ng Kalingap, alam kong nakasubaybay kayo dito sa pangangalaga kay Darlene ni Dr. Love at ang kanyang asawa. Di ba? At pinapag-aral ito sa tulong din ng sponsor. So, siya lang ang umahawak, si Dr. Love at saka si Mrs. Love, ang umahawak dito kay Darlene. Pero, hindi sila yung nagpapaaral. May sponsor. Mapapakinggan naman natin yun eh. Sa mga live ni Dr. Love na itong si Darlene ay may sponsor. At talagang ginagastusan ng sponsor para papag-aralin. Pero, ayon kay Marian, mga viewers ko,
ayaw kay Marian doon sa interview, kaya daw si Darlene umalis kay la Dr. Love at kay Mrs. Love doon sa bahay nila, di ba? Kaya daw umalis dahil nahihiya na siya. Nahihiya na siya sa sponsor. Kasi ginagamit di umano siya nila Dr. Love para manghingi doon sa sponsor. Di ba, mga viewers ko? Yan ang sabi ni Marian doon sa interview. Kung napapakinggan natin yung interview ni Kuya Bal kay Marian, yun ang sabi. Kaya ayaw niya na ni Darlene bumalik doon. At doon na lang siya sa kanila. At sila na lang ang magpapaaral. Dahil nga itong si Darlene, umalis na nga kay Dr. Love. Di ba? Siyempre pag umalis ka kay Dr. Love, nasa sponsor yun, kung susundan si Darlene, dahil pinapag-aral nga nitong sponsor, kung susundan doon, kaila Marian sa sarili nila at i-direct na kaagad, ipadala na kaagad sa magulang mismo kasi may magulang naman si Darlene o andyan naman si Marian, di doon na lang ibigay. Huwag nang dadaan pa sa ibang tao para lang ibigay doon kay Darlene. Di ba ganun yung mga verse ko? Kung magastos man ng pamilya ni Darlene, pamilya na nakagastos. Di ba ganun yan? So, ito, kumuha ko ng video clip ng verse ko para lang magkaroon lang tayo ng kalinawan doon sa interview ni Kuya Bal kay Marian patungkol kay Darlene. Ito, pakinggan natin mga viewers ko at kayo na humusga kung ano masabi ninyo. Okay? Pakinggan natin. Comment lang po kayo at subscribe sa aking YouTube channel kung di pa kayo nakapag-subscribe, lalo yung mga viewers na ng Kalingap. Pakinggan natin sinasabi ni Marian sa interview ni Kuya Bal sa kanya. Okay? Ito. Pakinggan natin. Nagbibigay ng pakasal ng plano ba pakasal? Wala pa. Plano? Ilang taon na kayo? 1 year na po. Kawan yan na kayo magkasama. So, hindi ko kayo nagkakaanak. Bakit? Ayaw niyo pa. Ayaw ko. Kabait naman yung, ano pa nga, Elliot? Hindi po. Ano nga? Francis. Ngayon, ang gusto ko lang malaman, di ba si Darlene ay ginawa ni Dr. Love? Kailan doon sa Dr. Love? Medyo matagal din po at simula't makatapos po siya ng Taon din? hindi man po. Siguro mga 8 months. 8 months. 8 months? Ngayon, ba't umalis daw yan? Dr. Love, matagal. Ginawa po ng pinagagamit lang din si Darlene sa mga Pinagagamit? Paano pinagagamit? sa mga sponsor po niya. Pinahiya man si Darlene. Saka, iba din po daw ang ugali niya. Yung mag-asawa. Paano ginagamit si Darlene? Gaya po ng pag-aano niya kay Darlene sa sponsor. Ginagawang ano si Darlene. Super vlogger yun. Opo. Naghanap ng sponsor, pinag-vlog. Kahit pag hindi pinag-vlog, ipag. Utusan. Mismo kung si Darlene din nagsabi na inautusan po siya na manghingi sa sponsor. Paano maghingi ng isang sponsor? Nung panggastos po ata niya, tapos hindi man binibigay kay Darlene na yung perang manggagaling sa sponsor. Bakit naman wala akong binibigay? Nasabi po kasi si Darlene sa amin na Hindi man lahat na hingi ka, binibigay yung sponsor. yung Paano malaman na binibigay? nasabi po si yung kausap ng sponsor, nasabi po kay Darlene na okay na, pinadala ko na. Tapos Meron ba siyang cellphone? si Darlene po, meron po nasira ng cellphone. Ilang taon na nga siya? 10 po, 11 na 10. Bata pa. So, dahil doon, ayaw niya na magpa-vlog. Ayaw na po. Kaya umalis na doon. Opo, nag-alis na din si Darlene. Ano yung pag-ispira niya?
Kay mama na lang po ulit. Kasi yung vlog ni, yung asawa ni Dr. na, pinuntahan ba na, Pinuntahan ko yun. Nag-chat na po ako talaga din na, Dr. Love, hindi na daw po mabalik sa inyo si Darlene at ayaw na daw po. Sabi ko, pasensya na po kayo, salamat na lang sa lahat. Yung pinuntahan lang po pala nila, edi yun na yung naging reaction niya pagpunta niya doon. ano, kasi ang kwento, nag-text daw kayo. Nag-text pa ako umaga pa. Ngayon po, nag-reply sila mga bandang, nag-chat pa ako mga 7 or 8. Anong text mo? Sabi ko, Dr. Love, anong oras niyo po susundin si Darlene? E di nag-reply man po mga, mga 10. Kasi mo, kape yung kapeng barato kaya kape yung is kape. Yan, the best. Pag yung, kasi labas, abis, ibang kusina yun. So, nag-text kayo. Nag-text po ako na, Anong text mo? Dr. Love, anong oras po kayo masundo kay Darlene at naghihintay po si Darlene? Oo. Nag-reply po na mamaya pa atang gabi or hapon o kaya papadaanan ko ngayong tanghali kay Ren. Eh di sinabi ko po kay Darlene. Tapos mamaya po nagbago ang isip. Nag-chat pa ako agad. Sabi ko, Dr. Love, hindi na daw po babalik si Darlene. Wala po ako magagawa kasi kung talaga. Nabasa naman yung text mo. Opo, nabasa niya po yun. Tapos mamaya po nag-reply siya na ando na daw sa labas. O kasi siyempre, naman na basta ganun lang. Dapat klaro. Ma-confirm bakit hindi nasasama. Kasi umaga, nag-text ka na napasundo. Tapos, ang ginawa mo ay pinalam kay Darlene, ayaw na niya yung kasundo. I-next mo si Dr. Love, Opo. nawag na. Let's say, talaga pupunta roon para i-confirm bakit hindi na pupunta. Ano meron ni, dahil doon, ginagamit lang siya. Saka po, pag nandun daw si Darlene sa loob ng bahay nila, hindi daw po nagang-imit si Mrs. Love. Na parang pag nasa vlog lang ay yung todo comfort, todo asikaso sila kay Darlene. Pero pag nasa loob po ng bahay, nang magkakasama na sila, halos hindi daw po nga mag-akit pagkain. Tahimik lang. Hindi po na imit siya. Siyempre, una-una, di mo kayo ano-ano. Tama na yan. Tama na yan. Okay, kutsa lang wala. So, maninibago Maninibago. Ulit na bagay. Pero kung sana po na kinausap nila si Darlene na hindi man nila ginagawa sa sila sa bahay, siguro po naging maayos man yung pag-uwi at pagsama ni Darlene. Sa pagtrato po nila din sa pagpunta sa bahay. Sabi mo nga. So, minsan, normal naman yung mga ganun sa babae. Hindi gano'n nag-iingat. Tapos siyempre, tumugod lang, wala naman tayo sa pa rin. Obligado pa rin kasi ang vlogger, parang artista din yan. Sa totoong buhay, tahimik. Okay, madaldal. Tapos iba sa kamera. May mga vlogger, may mga artista na sa kamera, mabait. Pero sa totoong buhay, masungit. So, yun pala, di ba, mga viewers ko? Yun pala. Maliwanag. Ang sinasabi ni Marian dito. Ginagamit lang di umano si Darlene nila Dr. Love para manghingi do sa sponsor. At itong si Darlene, siyempre malaki na, may isip na, nahihiya siya. Di ba? Pag nagsasabi do sa sponsor, ang sabi ng sponsor, yun nga, siguro, hinihingi siguro yung allowance. Ang sabi ng sponsor, naipadala ko na. Pero, wala naman daw na ibibigay kay Darlene. So, nasa napunta? Di ba ganun yung mga verse ko? So, yung bata, natural bata pa to, bagamat may isip na siya,
Nahihiya na siya, marunong na siya mahiya. Na verse ko. Marunong na siya mahiya. Kasi dapat sila yung, ang masabi lang natin dito, ang comment ko lang dito, ma-verse ko, dahil sila yung humahawak kay Darlene, dapat sila mismo mag-obliga na magtanong doon sa sponsor kung magpapadala ba o hindi. Di ba? Kasi alam ng sponsor ang gagawin niya. Madam sponsor, tatanong ko lang po, kasi si Darlene ay papasok na po sa school at may babayaran sa school, mga ganon, kung ano man, kung may papadala po kayo sa kanya. Mga ganon yan, di ba? Pero bakit si Darlene ang uutusan? Kung hindi naman, kung nahihiya naman sila, di maghintay sila kung kailan ibibigay ng sponsor yung allowance si Darlene. Di ba ganon yun? Kung nahihiya sila, ha? Pero ba't uutusan si Darlene? Siyempre yung bata nahihiya. Bagamat bata pa siya, pero nararamdaman niya na yung nahihiya siya sa sponsor. Pinapakita lamang dito ni Marian, kasi nga, kung natatandaan natin, mga viewers ko, sinundo kasi ni Mrs. Lab o ni Dr. Lab, si Darlene doon sa bahay nila, kaso nga lang, hindi itong si Darlene sumama. Kaya galit si Mrs. Lab, bakit nagpasundo para di umano, pero hindi naman sumama. Ayun naman pala, ayaw na ng bata magpasundo at ayaw na ng bata sumama sa kanila. Yun palang katotohanan nun. Dahil, ang sabi ni Marian, ay itong si Darlene, di umano, ay ginagamit lamang nila para manghingi sa sponsor. Diba? Makakahiya nga naman. Pwede man tayo maghintay eh. Diba? Alam ng sponsor ang gagawin niya. Kung magbigay siya o hindi, wala tayo doon, pakialam. Di ba ganun yan? Pwede man tayo maghintay, ba't kailangan natin persen yung sponsor? So may hiya nga naman yung bata. Eh bakit yung bata pang utusan? Sila may isip, dapat sila yung magsabi doon sa sponsor. Di ba? Itong sinasabi ni Marian, kwento ito ni Darlene sa kanya. Hindi magsasalita si Marian nang hindi nakikwento ni Darlene. Di ba gano'n yung mga verse ko? Eh, may hiya nga naman si Darlene. May hiya nga naman. Kahit ako siguro, may hiya ako. May sponsor ako, hintayin natin. Kailan magbibigay yan? Huwag natin baka mamaya mapikon pa sa akin yan eh. Mabuisit eh. Imbis na mayroon ako allowance, mawawalan ako ng allowance. Di ba? So, gano'n mangyayari. Gano'n palang kalakaran. Di ba? Nabisto yung kalakaran. Di ba? Hintayin kasi natin, kung tayo ay nagpapaaral sa bata, hintayin natin ang sponsor ang mag-abot. Di ba? Kung hindi magbigay ang sponsor, ikaw na humahawak sa bata na nagpapaaral, ikaw ang gumastos. Huwag mong iaasa doon sa sponsor. Di ba ganun yung mga verse ko? Comment lang kayo kung tama, ha? Ang lakas ang loob mong kunin yung mga scholar yung bata, tapos di mo pala kaya papag-aralin. At iaasa mo sa sponsor. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag nyo gagamitin yung bata manghingi ng allowance doon sa sponsor. Dapat, hayaan natin ang sponsor mag-abot doon sa bata. O hayaan natin na maalala ng sponsor yung pagpapadala niya sa kanyang scholar kung may humahawak man. Di ba ganun yung mga verse ko? Di kaya dito sa kwento ni Maria, medyo nadismaya ako mga verse ko. So, totoo lang. Kasi tuwan-tuwa ako eh. Itong si Darlene, nasa kay Dr. Love to eh. Tuwan-tuwa ako pag sinasama sa mga ano to. Masaya naman eh. Ibig sabihin, nabibidyo, gano'n. Tapos yun nga. Kasi may bata pang kapwa niya bata na naglalaro din. Alibasa bata, itong si Darlene, talaga masaya naman, nakikita ko. Yung pala, sa kabila pala nun, na yun, sa kwento ni Darlene, ni Marian, dito kay Kuya Bal, pag off-cam, iba pala ang trato sa kanya. Kay Darlene, iba pala ang trato pag off-cam. Pero pag naka-on yung camera, at i-upload nila, iba-vlog nila, todo kuan sila. Todo effort.
ang ginagawa nila para kay Darlene. Pero pag naka-off na raw, ay iba na ang trato nila kay Darlene. Kwento, ito ni Marian kay Kuya Bal. Kung napanood natin, di ba mga viewers ko? Di ba ganun yun? So, pangit nga naman. Eh, siyempre, yung bata, di na talaga sasama. Kasi ginagamit lang pala siya. Di ba? Kaya ang layo nila dito sa mga humahawak ng iskora na napapan kong charity vlogger. Katulad ni Kalinga Prab. Hindi nyo ba alam na si Kalinga Prab, kahit walang ibibigay yung sponsor o wala pang naipapadala ng sponsor, si Kalinga Prab ay nagpapadala rin doon sa kanyang mga scholar. Nagpapadala siya, kahit may sponsor na yan, nagpapadala pa rin si Kalinga Prab na mula sa kinikita niya sa YouTube para ibigay doon sa scholar niya. So, ganun si Kalinga Prab. Ang layo nila eh. Ganun din kasi Pugong Bihero. Nakita niyo si Pugong Bihero? Pag pupunta doon sa mga scholar niya, pag wala niyaabot ang sponsor sa kanya, doon sa mga scholar na ino-sponsoran nila, mismo si Pugong Bihero ang kumukuha, dumudukot, nag-aabot mula sa kanyang YouTube channel para iabot doon sa scholar niya. So, ganun sila. Hindi yung iniaasan nila sa sponsor. Nagpapasalamat tayo o sila na may tumutulong sa kanila para sa pagpapaaral sa kanilang mga scholar. So, malaking pasalamat nila doon. Pero, hindi dapat inoobliga yung sponsor na mag-abot ng tulong o pagmamahal doon sa scholar. Huwag nating pipersahin sila na ganon. O ano to? Tawag dito yung parang palalahanan lagi. Kasi baka mapikon ang sponsor. Masira ang diskarte ng sponsor. Eh kung busy yung sponsor, may pinagkakaabalahan pa lang iba. Tapos, kinapos. Eh di baka mamura ka pa. Di ba? Baka mamura ka pa. Di ba ganun yan? Huwag nating obligahin ang sponsor na magbigay. Huwag natin sila obligahin. Bagkos, alam na nilang ginagawa. Kaya sila nagsabi, papapag-aralin ko yan. Ako nang bahalang paaral dyan. So, hayaan natin sila magbigay kusa. Hindi yung papaalala pa natin. Basta sa una pag-uusap, ganito ang buwanan, magpapadala ko bago matapos ang buwan, magpapadala ko ng allowance. Yan sa scholar ko. Kasi sa totoo lang, pag kayo nagpapaaral o nagbibigay ng scholarship doon sa pinapaaral mong bata at nagsikap naman at nakapagtapos, ang ganda sa pakiramdam sa iyong kalooban, nakapagpatapos ka ng bata ng pag-aaral. Gusto ba? Lalo kung nakapag-graduate ito. Ang sarap sa pakiramdam. Ganon yun. Kaya wag natin iaasa yung tulong sa sponsor. Bagkos, dumukot ka rin mula sa kinikita mo sa YouTube. Di ba? Ganon yun? Ganon lang, mga girls ko. Dapat maintindihan natin yun. Kaya tuloy, nalungkot ako nung mapanood ko yun, yung interview ni Kuya Bal kay Marian. Patungkol kay Darlene. Kasi, totoo lang, nalulungkot din ako na nawala si Darlene o nawala na doon sa bahay nila Dr. Love si Darlene. Pero anong gagawin natin? Kung ayaw ng bata, bumalik. Di man lang mapipilit yun, yung bata. Di ba? So, ganoon na lang. At napakinggan ko kung natapos niyo yung video upload ni Kuya Bal, sila na magpaparal kay Darlene. Ano yun ang narinig ko. Okay? Yan lang po, mga kababayan ko yan. Sana nagustuhan niyo aking comment, reaction, patungkol doon sa interview ni Kuya Bal kay Mariam patungkol kay Darlene. Para patungkol din kay Dr. Love, Mr. and Mrs. Dr. Love. Di ba? Ganon yun, mga lord ko. So, sayang. Yun talaga eh. Yun lang po, mga kababayan ko. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal. Palala ko lang sa mga bagong viewers ko dyan na hindi pa nakapag-subscribe, susunod po kayo. Lalo-lalo ng mga Chris Pau pa natin dyan. Mga solid supporter ni Krishna, solid supporter ni Kalinga Prab, mga solid supporter ng Kalinga Angel, mga viewers ni EDC. Shout out mga viewers ni Dr. Love. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, like, share, and comment. Okay? Yan lang po. Bye!